So good morning po sa inyo, no? So yung nangyari ho na walkout nung nakaraan, no? Sinasabi nung iba, kulang lang kayo sa bilang. No, konti lang kayo. Hindi kasi kayo makakalusot sa majority. Alam niyo ho, sa parliamentary rules, it is the majority that rules, right? Majority rule yan eh. However, sinasabi rin po sa parliamentary procedure na the rights of the minority must be considered. Oh. Ang gustong mangyari po nitong mga minority senators ay ma-question. Gusto niyang ma-question. Ang sinasabi na ma-question, ano yung dahilan, what's the rationale behind, 'di ba? Bakit ngayon na may lumalabas ng balitang may kinakasuhan, 'di ba? Tapos yung rules babaguhin. Ang dating nito ay self-serving. So anong pinakamagandang paliwanag doon na mabe-benefits ang taong bayan? 'Di ba? Kasi bakit nyo babaguhin ang rules? Kung kailan magkakaroon ng mga ganyang events sa may mga makukulong, because in the first place hindi nga dapat nasasangkot sa anumang anomalya kahit na madawit man lamang ang mga pangalan nila na mag-uuwi pa tuloy sa indictment at papasok ang kaso sa korte sa Sandigan Bayan. It is normal na mayroong maakusahan verbally pero pagdating po doon sa investigation ng ombudsman wala hong lalabas na ebidensya, 'di ba? Normal 'yun eh. Pero kung yun po tragis na 'yan, aakyat ang kaso sa korte, dapat po sa Sandigan sa ombudsman madi-dismiss eh. Pagka hindi, di ibig sabihin may matibay-tibay na ebidensya. And naalala ko lang din, just early this year, sabi ng Korte Suprema, during preliminary stage, sa level pa lamang ng piskalya, level pa lamang ng ombudsman, kinakailangan planchado na ang kaso. Yung tipong ang ebidensya napakalakas, pasok sa lahat ng elemento. Para pagka ipinasok na daw po sa korte, hindi na mababasura, wala nang pagsasayang ng panahon. Di ibig sabihin, matibay, kung yun ang sinundan, matibay ang mga kasong isinasampalaban sa kanila. Di ba? Marcoleta, kadaldalan niya masyado. Pagiging madaldal niya, idaldal niya ba naman ang may nagbigay sa akin ng pera? Ay, nako po. So, ito hong nangyari nung nakaraan, kagaya ng pinag-usapan natin na nag-walk out sila, 'di ba? Unang-unang dahilan ng pag-walk out nila rito yung yung panggugulang kasi, no? Dinadaan kasi po ni Alan sa panggugulang. Alam naman ng mga minority senators, they are outnumbered. At pag nagkaroon ng botohan, natapos ang proseso ng mga debatehan, which is debate po talaga ang dapat dyan sapagkat yung amendment is not a simple motion. Kasi merong mga motion po na ang epekto nito ay very substantial doon sa pinapabago niya. Yan rules nila yan, makaka-apekto yan sa galaw ng kabuuan ng performance ng mga senador. Natural lang naman pong may magtanong. Pero iniiwas ni Alan, 'di ba? Ginagamit niya yung simple, yung very basic na part ng rule nila diyan na kapag mayroong motion, 'di ba? At walang nag-oppose, tatanungin there's a motion and it has been seconded. Yun. Is there any objection? Walang sumagot. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Iba nga, 3 seconds lang The chair hears none, the motion is carried. Diba? That's very basic. Kapag kami nag-object, ang sinasabi nito ni Cheese, ang rules natin, pag may nag-object, then let's go to the voting process. Botohan tayo, viva voce. Diba? Ang pangit na nun. Hindi biro-biro yung pagbabagong gagawin sa rules nila. Tapos dadalhin mo ng botohan, talo kabila, outnumbered sila. Paano ngayon pag masisiguro dito yung
ano yung tawag dito yung sinasabi na the rights of the minority must be respected. Eh kung hindi sila mapagbibigyan ng pagkakataong magsalita, di ba? Is Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement May sweet moment diyan. ng sa the ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. That is my question, Madam Madam President. Chair, the gentleman is out of order because his question sa Mamadali Bakit can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control, eh mababanggit ka rin. You do not make that kind of statements here in the Senate because Mr. President, they are citing Section 136, assuming, for the sake of argument, that their position is correct. The second paragraph, Mr. President, says the rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit, Mr. President, that the earlier motion that was entered or was referred to the Committee on Rules. This is a new motion, Mr. President, correct. and therefore we have to take consideration. Di ba? Yung una kasing motion nando sa kumbaga nakatenga doon sa Committee on Rules na hindi pa naman nag-e-exist. Nag-e-exist yung committee pero yung laman ng committee hindi naman nag-e-exist. So ang gusto doon kasi sa ganung proseso, kailangang pag-usapan 'di ba? Katulad ng binabanggit nga doon sa yung journal nila. Oh. Doon sa journal, wait a second. So again, ito yung journal nila. Yan. So journal number 62, that's the link is there. Pwede nyo puntahan yan. senate.gov.ph/legislative-documents/journals. And puntahan nyo yung may petsa ng May 11, 2026, journal number 62. And then sa lower portion na may oras ng 6:52 pagbukas ng session, dito ho pinasok na ni Marcoleta yung kanyang motion. Na ito yung proposed amendment niya ng Rule 14 in Senate sessions of the rules by inserting a new paragraph under Section 41 which reads, payagan ang senador, no? Dahil sa justifiable reason naman daw po, no? Allow a senator for a justifiable reason to attend and participate in the session through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology. And then while expressing no objection to the proposal, and Senate President Cayetano suggested giving the Committee on Rules time to discuss the matter. Eh wala rin namang nag-oppose dito nung in-refer niya yan. Pag nadala dyan, kinakailangan umaksyon po yung committee. Yung Committee on Rules. Eh walang aksyon. Says the rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit, Mr. President, that the earlier motion that was entered or was referred to the Committee on Rules. This is a new motion, Mr. President, correct. and therefore we have to take consideration of the one-day requirement before we can act on it, Mr. President. And that should be, if not tomorrow, because we don't have any session tomorrow, that should be on Monday, Mr. President.
Madam Again, let me reiterate. The rules may also be amended by means of a motion, which should be presented at least one day before its consideration. We submit that the motion that was mentioned last May 11 was referred Yes. to the Committee on Rules. Yeah. This is a new motion, Mr. President, that is being presented on the floor, which Kasi iba yung anyo eh. Iba yung anyo. So binigyan sila ni Cayetano ng kopya para talakayin yung motion. 'Di ba? Tapos nagsalita diyan prior to that, nagsalita si Marcoleta, binasa niya uli yung motion niya nung May 11. Tapos sabi rin ni Joel nung nauna pa rin dito, sabi ni bago nagkagulo, sabi niya binalik na raw ng Committee on Rules ang motion na yan for plenary action. Wala namang committee report. Kasi dapat may committee report yun. Na yun natapos na nilang pag-usapan, napagdesisyonan nila, either yun ay ibasura, hindi, kapag basura hanggang committee level lang eh. So na yun ay pasado, kaya naman para makuha ang kumpirmasyon, then dalhin sa plenaryo para sa finalization nito. Pwedeng may debate at dapat meron. Then voting. Ganon yung proseso. Kaso, ang gusto nilang mangyari na, dito na sa floor pag-uusapan. So iba na po yung anyo, although iisa yung layunin nito. So, syempre outnumbered sila. 'Di ba? May sinasabi pa nga dito si Lauren Legarda na na wala naman yung mga members ng kahit walang members yung Committee on Rules kasi hindi pa naman nalagyan ng tao. Meron daw sila sa patakaran nila na pwede namang magpatuloy. 'Di ba? Kaya lang nga ang problema doon, hindi po ganun-ganun eh. Kasi yun po ay applicable yung sinasabi ni Lauren kung leaders lang ang natanggal. Ang problema nung nakaraang nung masipa nila si Soto, ang motion ni Joel na na-carried out ay all positions. Pati yung mga membership, lahat all position. Kasi yung pagiging member, position din yun. Yun ang sinabi nila. So, vacated lahat. So wala talagang mag-uusap para diyan sa motion ni Marcoleta. Walang gagawa ng committee report na kailangang maipadala diyan sa plenaryo. Yun ang problema kay Joel Villanueva. Kaya nagkaroon ng kaguluhan eh. requires that it be presented one day before it is considered. And therefore, we have to consider this motion on Monday, Mr. President. Madam As President. explained by the acting majority leader, the motion of Senator Marcoleta has been brought to the plenary, and Referred. both the majority and the minority had mentioned Rule Section 136, and it says that the vote of the majority of the senators present in session shall be required for the Madam approval. President. I believe that this rule has been mentioned more than 5 times. Madam President, I may- believe also that the interpretation of the rule is different. So I take note of the manifestation of Senator Pangilinan. May, Mr. President, if I may just continue, Mr. President. All in previous... Senator in- Lacson actually has the floor. Yes, with I the still have permission the of floor. Senator Lacson. Senator Lacson has the floor. But May with- we continue with the manifestation of Senator Lacson, and then after him, he will yield to Senator Pangilinan. Madam President, the invocation of the Senate President of Rule 136 is premised on the assumption that there was no action taken. But we took action. We referred it to the Committee on Rules. So Section 24 now applies, Madam President. You're going to just ram down our throat something that numbers can dictate, Madam Mr. Chair. President. Yes, Senate Yes, President Madam Chair, Cayetano. first of all, we're just repeating the arguments. I respect his argument, but I disagree with it. Secondly, they've used already 3 words, ram down their throat, railroaded, binabraso. In this democratic institution, when we disagree, we vote. When we have rules, we follow the rules. The particular rule in Sabi ni Kiko, ang labo. Kulang kasi sila sa bilang ang minority. Tapos sinahamon ni Alan na magbotohan tayo. Nako po. amending the rules is 136. We're following that.
So why are we using unparliamentary language to express or try to provoke the kind of argument we don't want between the majority and minority? You have your opinion, we respect that, we have our opinion. So how do we resolve that? By voting. Now, if you think we violated the rule, then go to court. But we do not think that we violated the rule. It is very clear. Di ba? Gago lang. Ay. Di ba? Then go to court. Bakit pupunta ng korte? When you have the rules. Ang sasabihin ng Korte Suprema after 5 years, wala kaming pakialam sa inyo sapagkat mayroong kayong sariling patakaran, malalaki na kayo, dapat alam na ninyong sundin yan. Kayo ang gumawa niyan. Bakit kailangan kami pa na naman ang magiging arbiter ninyo? Mga kababayan, sa dalawang bagay lang tumatayo ang Korte Suprema. Pag may sexing duman, may sexing duman. Kapag ka mayroong controversial na lumitaw dahil po sa kalituhan sa titik ng batas o sa diwa nito. Pagka malinaw, malinaw yung rules nila eh. Lukulukod to. So my point of order, Madam Chair, they're out of order by insisting that there's another rule except for 136. So I move that we vote on it, Madam Chair. We divide the House. Objection. Magulang. Objection. If there's an objection, then we vote. So may we proceed with the vote, Madam President? Mr. President, I was earlier, it was the manifestation of the presiding officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Madam Chair, We are can I not able answer to that? ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, Madam Chair, may I answer? who will benefit from the amendment to the rules. For the Is this kind rule, Mr. information President? of- Is this rule, Mr. President, for I was Senator about to Bato, who is not recognize here? Senator We would Pangilinan. like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. Madam Chair. President. Yes, These- Madam we should not be. How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan? Please know that I would never curtail. Hindi ko gagawin sa'yo. Ang ginawa mo sa akin noon. Sige ko, di ba yung Mr. Noted? Ibig sabihin ng noted, okay. Tapos walang action yun pag noted. Ginawa sa kanya noon yun eh. Bumalik naman ang alaala ni Loren doon. Your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given. I remember that time now, and the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. Hindi naman ikaw tinutukoy ni... Di ba, hindi naman siya tinutukoy ni Kiko eh. Hindi siya. Ang tinutukoy ni Kiko, yung parliamentary tactic, na magulang na parliamentary tactic nito ni Alan Cayetano. Sabi ni Alan, then, if there's a motion, we need to vote. Wala nang debate. I object. If there's objection, then let's vote. Dapat pag kami objection, pag-usapan natin, what is your objection? 'Di ba? Ito naman sumabat. Pwede na lang naman yung barahin, sawayin yung dalawa eh. Dahil nagwa one-on-one na sila, dapat rumired tape muna sa kanya eh. Nagre-relay muna sa kanya, di ba, ng mensahe. Ay nako, Lauren, biglang bumanat ng nakaraan. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor. Thank you, Madam President, for So that I just wanted to clarification. be clear on record because I If- recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then. Mr. President, Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was not referring to the Madam presiding President, officer. Yeah, I'm yielding the Yeah, he was not referring to the presiding officer, but to Kiko.
Or to Senator Pangilinan. Yes. Patok Alan Cayetano. Thank you. you, Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan. Yes, Mr. President, and allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my right to speak and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed because there's a Since you're motion not to being divide the curtailed, House. we would like to hear your objection to the motion. Thank you. Mr. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this amendment to the rules is being undertaken at this time. Precedent provides, Mr. President, that when we amend our rules, we do so by way of resolution. We do not have that resolution now. In fact, Mr. President, a total 48 amendments of our rules all went through resolutions. This is the first time after 48 amendments, Mr. President, that we do not have a resolution so that we can Point vote of order, Madam Chair. and amend the rules properly, Mr. President. Point of order. Point of order takes Yes, precedence. Senate President. Point of order takes Yes. precedence. First over of all, anything else. I hope we learned our lesson. Senator Si Risa naman. Nangyari kay Risa. Pangilinan already apologized to Senator Padilla, then now you're shouting at us. No, no, the record will show, nakatape naman eh. Ang taas-taas ng boses nyo eh. Di ba? You were shouting at kaya nga hindi magkarinigan. Normal, Now, what's my point of order? We are not discussing the merits yet of the amendment. No one's curtailing your rights because wala pa tayo dun eh. Ang pinagbobotohan natin ngayon, kung pwedeng i-take up sa floor o hindi. Yun ang itinatake up natin. And the arguments have already been laid out. And Senator Pangilinan and I were together in 2009 where we had debates here where Senator Enrile did not even allow amendments. And then we voted. It depends on every issue, Madam Chair. There's no Depende naman kasi yan kung mapagkakasunduan nila na i-terminate na natin ang period of debate. May ganun eh, pero may no motion yun. Now, Mr. Chairman, at this juncture, I move to terminate the period of debate. Pag walang tumutol at may nag-second the motion, tapos walang tumutol, o edi carried na, wala nang period of debate, rito may tumututol eh. At wala pong motion na i-terminate ang debate. Di ba? Oh. specific rule of the amount of time. I was asking the gentleman about certain issues in one resolution. He refused nga for further interpellation and said it's time to vote. They were the majority. So, Madam Chair, we're here. We're willing, Senator Marcoleta is ready to take questions. Ang pinagbobotohan lang po natin ngayon, simple lang. Whether or not we can take, whether or not the proposal to amend the rules is in order. Yung pa lang ho. Yung specific amendment, sino magbe-benefit, paano magbe-benefit, etc. We support the right of Senator Pangilinan to ask questions, pero wala pa tayo dun eh. So, again, may I raise the previous question, Madam Chair, the point of order, the parliamentary reason. Go ahead. Okay, sabi ni Jasmine, point of order, SP, ba't ka nasa baba? Di ba dapat ikaw ang pumapagitna sa mga yan? Ba't ka nakikipag-debate to push your agenda? Halatado. Absolutely right. Na ganito kasi yan. Sa parliamentary rules, yung presiding officer, so by default, ito yung chamber leader. Now, in that case, it's the Senate President himself. Kaso, gusto niyang i-push matulungan na tawag dito na yung motion ni Marcoleta makalusot, pumasa. Ang ginawa niya ngayon, step down siya bilang presiding officer at that time kasi gusto niyang makipag-debatehan. Oh. Kaya gagawin mo rin, kukuha ka, pro tempore o kung sino na gusto na siya yung mag-preside, yung tinatamad makipag-debate, walang interest makipagbalitaktakan, siya yung magpe-preside. Diba? Sa kanya, dapat katulad siya ni Martin Romualdez eh. Martin Romualdez, pag hindi niya trip mag-preside, bababa siya. Diba? And it's very, very seldom na
mag-preside siya tapos bababa siya at makikipagdebate. Pero ganun ang rules. Baba ka, makipagdebate ka. Pero mapagbibintangan ka na may isinusulong kang pansariling agenda na ginagamit mo yung influensya mo. So, aalis ka, hayaan mo silang magdebate doon sa issue. Dito naman kay Alan, babase sa kanyang pagiging presiding officer at sasali siya sa debatehan. That's right, halatado. And thank you, Jasmine, sa pamasko. Ay nako, Alan. Kahit saan talaga naman mapunta si Alan, may gulutong dala eh. Maski sa kongreso pa lang eh. Madam I am President, the kanina pa po movant ako nakatayo dito at I need to nagtataas ng speak kamay. because I am the movant. Senator Madam Dante President. Marcoleta. Thank you, Madam And then we President. hear Senator Risa Ontiveros. Thank you, and Madam Senator President. Erwin Problema natin, Tulfo. Madam President. Yes. The Senate President invoked Section 136, Paragraph 2. Kung babasahin po natin ito, Madam President, napakasimple lang. Ito pong Section 136, Paragraph 2, is a special provision in precisely amending our rules. Yung Section 24 po, this is a general rule. Kung mapapansin po ninyo, it presupposes that it will take up all the bills referred to that committee. General po yung function niya. 136, second paragraph, is a special provision. Sa principle po ng batas, yun pong special provision takes precedence over a general provision. Yun lang po, basahin po ninyo. Hindi nga po, it will not even take one day because this is not a new motion. Kung mapapansin nyo, ni-reiterate ko lang po ito eh. It was already moved last May 11 pa po. So that is even more than one day. So who is talking about one day here? Ang pinag-uusapan po natin, unless we respect Section 136, ang linaw-linaw po, it talks about the rules may also be amended. Diretso po ito eh. So this takes precedence over Section 24. Simpleng-simple lamang po ito eh. Madam Yun yung mga- President. Thank you, Senator Marcoleta. Yun yung mga ano sa kanya na nasabi ng yabang nito, 'di ba? Kasi maririnig mo sa kanya, simple lang naman 'yan, simple lang ganito, 'di ba? Ang hindi niya magets kasi nagbago yung anyo ng motion niya. Kasi yung motion niya hindi pa dapat talakayin yung may 11 motion niya na na-refer sa Committee on Justice sapagkat hindi pa po ito maaaring talakayin dahil walang walang tawag dito. Walang committee report na bumababa galing pa sa committee level dahil wala pong committee doon. 'Di ba? Nung nakaraan na pinag-ano sila lahat 'yun vacated 'yun. The fact that full President. of a continuous Indication as to okay. Thank you. Thank you, Mr. Ito 'yun, no? With 13 affirmative votes by Which positions? Just for the In the absence of a committee, the members. As the Now, I'll Senate invite- President Madam Chair. had stated, Let me finish, there is a Madam rule President. of a continuing operations of the committee But they while were the new vacated, head has Madam not President. been. Okay, sinasabi ni Loren kasi eto ho sa rules nila. The committees. The chairman and the members of the permanent committees shall commence in the exercise of their duties upon their election. They shall cease when their successors shall have been elected or designated. Ibig sabihin sa Tagalog nito, yung kanilang panunungkulan ay matatapos kapag yung kanilang kapalit na-elect na, no, o napili na. Nakapag-take na ng oath. So, yung chairman ng committee mawala na. Yung members ng committee kung pinalitan, mawawala na rin. Yun ang sinasabi nito ni Loren na yung mga miyembro ng Committee on Rules nung panahon ni Soto, sila pa rin naman, sabi niya. Okay, granting for the sake of the argument, nag-meeting ba sila? 'Di ba? May record ba na yung miyembro ng Committee on Rules nag-meeting ba na yung nabuo sa panahon na bago pa rito kay Alan Cayetano? Wala nga eh. Bakit? Iba ho kasi yung nangyari. Dito ho kasi ang nangyari ay smooth transition.
Yung nangyari po, ang resulta roon sa ginawang motion ni Joel Villanueva noon, trahedya po. Ito, the fact that, of course, committees must hold meetings, but this particular motion is being referred back to plenary before its consideration, and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. I believe that is what the Senate President had explained. Evidently, Madam President, action was taken. And the Right, action was to action was refer it to taken. the Committee on Rules since the position of Majority Floor Leader was vacated. So how can the committee properly function in the absence of a committee members? As the Now, Senate I'll invite- President Madam Chair. had stated, Let me finish, there is Madam a rule President. of a continuing operations of the committee But they while were the new head vacated, has Madam not President. been. Right, Walang yes. members ang Committee on Rules. That's So we right. cannot invoke continuity because we vacated all committees, all positions, including the members. And may I invite you to Section 24 of our rules, Madam President. The committees shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. This was transmitted to the Committee on Rules. So the committees shall hold, including the Committee on Rules, shall hold meetings to discuss, decide, and submit a report. There's no report, Mr. President or Madam President. Madam President. So we're violating our own rules. The Minority Leader. So ito yung May 11, nung kinick out nila si Soto. Tignan niyo yung motion ni Joel, ha? To Senator Joel, who will make a motion, Mr. President. Senator Joel Villanueva is recognized. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Just a clarification as to seats or positions. Are we speaking of all positions? The motion is all positions vacant by... Which positions? Just for the record, Mr. President. All positions. All positions of the leadership. Okay. Thank you. All positions talaga eh. So that includes members. Kasi if it's the leadership, di yung committee chairman lang ang papalitan, members still the same. Eh kaso all positions daw. Thank you, Mr. With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Fuck. So, ang nangyari ho mga kabayan ay nag-backfire sa kanila. No, nakala tuloy nila may committee pa na nag-exist. Yun din ang laman ng ulo nito ni Joel Villanueva na paniwala niya natapos na yung 1 day or more than 1 day kasi anong petsa na, 'di ba? 11 pa 'yon. Oh. Wala naman silang sinelect, wala silang ipinalit. Wala pa nga chairman ng Committee on Rules. Lalong walang members. Lahat pinababa nila sa motion nito eh. Ang iya. Ito yung sinasabi ni Lacson kanina. The committee shall hold meetings and discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Wala naman silang ma-discuss. Wala lalong report, di ba? The report must be approved by the majority of the regular and ex officio members thereof. So sa loob ng committee level pa lamang, kasama yung minority, tawag dito, so majority leader, sila yung mga ex officio member, mga automatic miyembro ng mga committee ang mga yan. To represent the minority bloc. Di ba? Sus Mariosep tong mga to. Ay nako. So ang ginawa ho ni Soto dito, hindi ba nag-motion siya na kasi nakita nila na hindi talaga uubra na tawag diyan, hayaan na lamang na mauwi ito sa debatehan kasi naubos yung mga kasama niya, nag-alisan eh. Siya na lamang yung naiwan doon. Paano na kung bigla pong botohan at mag-isa lang siya doon, wala na yung iba. Di panalo na yung motion ni Marcoleta. Now, I would like to point out this, mga kabayan. Alam niyo ba na kapag ang quorum once it's been declared
the existence of a quorum, ang mangyayari po dyan mga kabayan, kahit mag-alisan, sa parliamentary rules kahit mag-alisan yung mga miyembro, naiwan na lamang po yung ilang miyembro ng majority. Tapos, wala na itong quorum yung natitira. Hanggat hindi po tinatanong, hanggat hindi ho nire-raise yung question about the quorum, dapat ang pagtatanong dyan parang ganito Mr. Chairman, do we have a quorum? Yon. So, walang debate yon. Titignan mo na ngayon agad. Magro-roll call kayo. Titignan mo na kaagad. Do we have a quorum? Okay, let's count. So, paano ba? How to determine the quorum? Yung ganon, titignan na. Dideclare niya na agad-agad, forthwith, kung may quorum o wala. Pagka walang quorum, yung natitirang small group of people doon, not necessarily majority or minority pa sila, sila magmo-motion na lang yan na, I move na, mag-uwian na tayo. So yun ang ginawa nito ni Tito Soto. No. Diskarte ho ang ginawa ni Tito Soto doon. Dahil, tawag dyan, gulangan na yung ginagawa ni Alan Cayetano noon dyan. So, maipush lang talaga. Alam mo, sa totoo, binulaga talaga sila ni Tito Soto. Diyan makikita yung sinasabi ko ho na na diskarte ho yan, no? Parliamentary. Diskarte ho nila yan sa parliamentary procedures. Yang ganyan. Saan ang gagawin mo? Hindi ba sabi nga ni Franklin Drilon, that is a recourse to the tyranny of the majority. Kasi nga ang majority talaga mambabraso talaga yan. So anong gagawin nyo doon? Kahit na anong galing mo sa debate, kung kulang naman kayo sa bilang, 'di ba? Puro lang kayo daldal. Pero ang importante, kung kayo mapadaldal, dapat mailabas ninyo yung dapat na marinig ng taong bayan. 'Di ba? Matalo man kayo, at least nagawa niyo yung trabaho niyo. Pagka dinelay pa yan, mababawasan pa sila. Lalo na pag si Loren, lumayas na naman sa kanila, certified pa naman yun. Di ba? Yan po yung sinabi ni Tito Sen. That's right. Cute, di ba? Alam niyo, hindi naman ngayon lang naman yung gulo na yan. Sa ibang bansa ho, nagkakagulo rin ng parlamento. Alam niyo ba, sa Taiwan wala akong picture at video ng Taiwan Dati sa Taiwan, nagpupukpukan ng mga mambabatas nila. Nagkakaroon talaga ng brawl. At dito sa Pilipinas, nagkaroon po tayo ng ganyan noong 1956 pa. Sayang naman. Sipin mo yung mga rayo-mahing senador, magsusuntukan, mga slow motion na. Ito meron, Brawl Mars. House debate. And two Solons in fist fight over novels. Hindi ko pa binasa, hindi ko alam kung ano istorya niyan Pero nakita ko lang sa internet na meron na rin nga rito. Oops.